Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunobos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Sa pagtatagpos ng pagdiriwang na tinatawag ninyo na Semana Santa, sa buong Kristyanuhan, ang tinatawag ninyong resurreksyon o ang pagkabuhay na muli ng Sang Kristo mula sa mga patay. Yan ang pagtatagpos na ginagawa ng relihiyong positiba. Katotohanan nga o aking mainiibig na mga kapatid, maraming mananampalataya ang higit na umigting ang kanilang pananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming mananampalataya na ang kanilang paniniwala at pananalig ay lalong lumakas at tumatag sa harapan ng dakilang Panginoon. At kayo na mga nag-aaral sa loob ng patron ng diway, hindi nagtatagpo sa inyong pag-aaral sa pagkabuhay na maguli ng isang Jesus mula sa mga patay. Sapagkat ang kanyang mga iniwan na aralin ay patuloy ninyong niyayakap at ginagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Yaong kabutihan ay nagpapatuloy sa inyong paggawa. Yaong pag-ibig ay patuloy ninyong ginagawa sa harapan ng dakilang Ama. Kung kaya nga, ang kanyang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay ng isang Kristo ay patuloy na gumagalaw at gumagawa sa inyong mga buong pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, may katanungan sa Santong Kasulatan. Kung hindi nabuhay maguli ang isang Kristo mula sa mga patay, makabuluhan kaya ang iyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama? At kayo kaya'y alipin pa rin ng kasalanan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ngayon ay isang aralin sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Kung ito naging totoo sa inyong mga kalagayan, saan naroon inyong pananampalataya o aking mga iniibig na mga kapatid? Kung hindi nabuhay ang Sang Kristo, mananatili kaya kayo sa kabutihan o aking may iniibig na mga kapatid? Kung kaya nga, ang mga aralin ng buhay na nakalatag sa Santong Kasulatan, ito ay mag-iiwan sa inyo aking mga iniibig na mga kapatid. Anong uri ng pananampalataya meron kayo sa harapan ng dakilang Panginoon? Palasak na ang inyong naririnig sa mga labi ng mga mananampalataya. Ako'y ligtas na sapagkat nabuhay na maguli ang Sang Kristo.
na wala ng aking kasalanan. Ang lahat ng mga ito ay binibitiwan ng mga mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, kayo na mga nakakaalam na ng kabutihan, kayo na nakaalam na ng mga mabubuting kayamanan na nanggagaling sa kaitasan, o aking may iniibig na mga kapatid. Ano ang wika? Santong kasulatan. Ang karunungan ay nagmumula sa pagkatakot sa Diyos. At kayo na mga narito, aking may iniibig na mga kapatid, sino pa sa inyo ang hindi pa nakakaalam ang layunin ng buhay, ang plano ng Diyos sa inyong mga kalagayan, o aking mga iniibig na mga kapatid? Ito ngayon, sa lipunan ng mga hugis, kayo ay winiwikaan na manatili kayong matuwid, manatili kayong mabuti sa lipunan ng mga hugis. Higit ang hinihingi sa inyo ng kaitaasan, sapagkat marami ng karunungan, marami ng kaalaman ang ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon. Na ang kasalanang yan ay nalalaman ninyo kung bakit ang Kristo ay napako sa krus. Ang Kristo na nakabayubay sa krus, sa aking mga iniibig na mga kapatid, ang siyang magpapaalaala sa inyo sa mga kasalanang nagawa ng tao sa sanglibutan ito. Kung kaya nga't o aking may iniibig na mga kapatid, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Alalhanin ninyo ang tanawin ito sa bundok ng mga bungo. O aking may iniibig na mga kapatid, kung kaya nga't ang kanyang kamatayan sa krus, ang siyang magpaalala sa inyo na naway huwag kayo nang maulit na gumawa ng kalikuan sa harapan ng mga tao, lalo higit na sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat dahilan sa kasalanan, o aking may iniibig na mga kapatid, ang Kristo ay napako sa krus. At sa mapalad na pag-aaral, sa mapalad na umagang ito, minsan pang inalalatag sa inyong mga harapan ang tinatawag na resurrection, ang tinatawag na pagkabuhay na maguli ng isang Kristo mula sa mga patay. Kung kaya nga't sa inyong paglalakbay sa kapatagang lupa, ang laging binibitiwan ng kabatayaan ay manatili kayong lumakad na mayroong karunungan. Manatili kayong lumakad na mayroong kahihinan sa harapan ng dakilang Ama at sa lipunan ng inyong mga ginagalawan. At habang kayo'y nag-aaral sa loob ng patron ng diway, huwag mawala sa inyong mga lukbutan ang inyong mga natutunan na nasasayang lamang kung dumating ang kahinaan ng inyong pananampalataya. Pakaisipin ng aking mga iniibig na mga kapatid, laging gumagalaw at gumagalaw ang tinatawag na kadiliman. At yan lagi ang tukso ng dyablo sa inyong kapaligiran, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung ang Sang Kristo ay natukso, aking mga iniibig na mga kapatid, lalo't higit kayo tutuksohin sapagkat nasa inyo pa rin ang kahinaan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ano ang laging binibitiwan sa inyo ng kabatayaan? Daigin ninyo ang sanglibutan. Magbata kayo sa naman o aking mga iniibig ng mga kapatid, katulad sa Jesus. Sa kanyang pagbabata,
ay tinalikuran niya ang sanglibutan, tinalikuran niya ang kasalanan o aking nga iniibig na mga kapatid. At kayo na mga narito, mapalad kayo, sapagkat hindi nagsasawa mga kabataan na maghatid ng magandang balita sa bawat isa sa inyo upang sa ganon, ang isang pananampalatayang naluluoy ay magkaroon ng kasiglahan. Ang isang ako na dati ay kulang sa pag-ibig, nagkaroon ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Ang isang dating alipin ng kasalanan ay alipin na ng kabutihan. Yan ang tinatawag waking mga iniibig ng mga kapatid ng Kristo ay nabuhay sa inyong mga puso. Maraming kayong kahinaan o aking mga iniibig ng mga kapatid. Marami kayong pagkukulang, subalit sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa, nariyan lagi ang dakilang ama na naghahatid sa inyo ng mga magandang balita upang sa ganon, sa inyong pakikitalad sa mundong ibabaw, kayo ay laging taglay ninyo ang isang karunungang nagmumula sa kaitaasan. Taglay ninyo isang pananampalatayang nagniningning sa kanyang kalagayan. Isang pananampalatayang kailanman hindi kayo mahihiwalay sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan, 1 Corinto, Kapitulo 15, 56 hanggang sa dulo. Pakibasa. Uno Corinto, Kapitulo 15, 56 hanggang dulo. Pakibasa. Ito po yung nasusulat sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa chapter 15 verse 56 hanggang sa dulo. Sabi dito, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Punto po. Unawain ang aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga sitas ng Santong Kasulatan, na siyang lagi magpapaalaala sa inyo kung ano ang tinatawag na pagkabuhay ng maguli ng Sang Kristo mula sa mga patay. Ang aking paalam, Efeso 6, ang tatlong huling sitas. Pakibasa. Ito po yung matatagpuan sa mga huling bersikulo na matatagpuan sa sulat ni Pablo sa chapter 6. Sabi dito, na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang makilala ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at sa pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang biyaya naway sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Pag-ibig at kapayapaan nga ay ang aking ibinababa
para sa lahat sa inyo, o aking may iniibig na mga kapatid, sa mapalad na araw na ito mula ngayon at magpakailan paman. O aking may iniibig na mga kapatid, sa lahat at bawat isa dito, mayroon ngang itaninim ang ating dakilang amang binhi. Mayroon nga sa lahat ng tao sa sanglibutan, sa lahat ng tao sa kanyang kaharian. Naninirahan na binhi na galing sa kanya. Naninirahan na binhi na galing sa kabanalan. At o aking may niibig na mga kapatid, sa lahat ng naririto, kayo, o aking may niibig, ay mapapalad. Kayo ay mapapalad dahil hindi lamang naninirahan ng binhi ng ating dakilang Ama sa inyo, subalit ito ay nakilala ninyo. Ito ay nakita ninyo. Kayo ay naging saksi sa kabutihan nito at dahil dito, o aking may niibig na mga kapatid, kayo nga ay naging alipin ng ating dakilang Ama, bunga sa kanyang kabutihan. At dahil dito, o aking may niibig na mga kapatid, dahil nakilala nyo nga ang kabutihan na mayroon ng ating dakilang Ama na siyang itinanim sa inyo, ano man ang ibang habulin ninyo, kundi, o aking may niibig, ang kanyang mga sinisikap para sa inyo. Ano mga karapat dapat ninyong habulin? Ano ang karapat dapat ninyong abutin kung hindi ang kanyang kagustuhan? Dahil o aking may niibig na mga kapatid, kung hindi kayo sumunod sa kanyang mga plano para sa inyo, kung hindi kayo sumunod sa landas sa kanyang nilatag sa inyo, hindi ba't katotohanan o aking may niibig na mga kapatid, na oo, maraming mga tama sa inyong mga oo, maraming makatuwid sa inyo. Subalit o aking may niibig na mga kapatid, ang lahat ng karunungan ng tao ay ang landas patungo sa kamatayan. At kung hindi nyo ito binitawan, kung hindi nyo binitawan, o aking may niibig na mga kapatid, ang bahagi ng inyong sarili, ang bahagi, o aking may niibig, na mayroong kadiliman, na nagiging hadlang sa inyo, na nagiging pagpipigil sa inyong mga landas patungo sa kabutihan, patungo sa kabanalang ipinangako niya sa lahat at bawat isa. Ito'y bitawan ninyo. Kung ano mang bahagi ninyo na naninirahan sa inyong mga sarili, na nagbibigay sa inyo, o aking may niibig na mga kapatid, ng kagustuhan, ng hangarin na magkasalanan, ito ay itapon ninyo. Dahil mas maganda, o aking may niibig na mga kapatid, natanggalin ninyo ang isang bahagi ninyo. Kesa, o aking may niibig, ang inyong buong katawan, ang inyong buong sarili, ay ang may iwan sa sanglibutan. Mas maganda, o aking may niibig na mga kapatid, napugutin ninyo ang inyong kanang kamay o ang kaliwa, ang inyong ulo, ang inyong mga mata, ang inyong dila, ang inyong buong katawan, kesa, o aking may niibig na mga kapatid, madamay nga ang inyong espiritu sa kasalanan na mayroon ang isang laman, na mayroon ang isang sanglibutan, na mayroon ang kadiliman dito sa inyong mga munting tahanan sa sanglibutan. Dahil oo, matamis sa mga salita na galing dito. Dahil oo, matamis ito. Ito ay maaaring magbigay sa inyo ng aliw. Subalit kung ito ay sinaloob ninyo, kung ito, o aking may niibig na mga kapatid, ay dumikit sa inyo, kayo, o aking may niibig, ay mabibigyan at may babaan ng ating dakilang Panginoon ng kahatulan. Kayo, o aking may niibig na mga kapatid, ay ibababad sa pagdudurusa, ay ibababad sa kahatulan ng kabanalan. Subalit, kahit man ito'y mangyari, kahit man kayo'y matukso dahil sa inyong mga kahinaan, dahil sa inyong mga karumihan, dahil sa kadaliman na mayroon kayo sa inyong mga sarili, ay manatili kayo masaya. Manatili kayong manampalataya sa ating dakilang Ama dahil sa Kanya, o aking may niibig na mga kapatid, dahil sa Kanyang kabutihan kayo ay binigyan niya ng kahatulan. Dahil sa Kanyang kabutihan kayo ay nagiging malinis. Kayo ay nagkakaroon ng kapayapaan na hindi ninyo may aabot
Dahil nga, o aking may iniibig na mga kapatid, hanggat hindi ninyo makilala ang inyong bahagi na nagbibigay sa inyo, o aking may iniibig na mga kapatid, ng kadiliman, ang inyong bahagi na binibigyan kayo ng karunungan na galing sa kasalanan, karunungan na binibigyan kayo ng kakayahan na magkasalanan, ay hindi ninyo may ikikilala ang inyong tunay na sarili. Dahil ang inyong tunay na sarili, o aking may iniibig na mga kapatid, ay malinis at nakawala na nga sa kasalanan na mayroon ng isang laman. Nakawala na nga sa kasalanan, nakawala na nga sa kadiliman, at hanggang di ninyo malinis ang inyong sarili sa lahat ng bahagi ninyo na bunga ng kadiliman ng sanglibutan, ay hindi ninyo makikilala ang inyong tunay na sarili. Hindi ninyo makikilala ang kapayapaan na mayroon sa kaitaasan. Ang kapayapaan ay pinangako ng ating dakilang Ama sa lahat at bawat isang mananampalataya sa Kanya. At kung hindi niyo ito makikilala, o aking may iniibig na mga kapatid, kung hindi niyo ito makikilala, paano ninyo may sasabi na kayo ay mananatiling masaya? Paano ninyo may sasabi na nasa inyo ang pag-ibig ng ating dakilang Ama? Paano niyo ito may sasabi kung hindi niyo nakikilala ang kabutihan din na mayroon ng ating dakilang Ama sa pagpapababa sa inyo sa sanglibutan? Dahil katotohanan, o aking may niibig na mga kapatid, kinakailangan ninyong makilala ang inyong tunay na sarili upang sa gayon, o aking may niibig na mga kapatid, makilala ninyo ang inyong tunay na layunin. At kung makikilala ninyo ang inyong tunay na layunin, o aking may niibig na mga kapatid, na maalam lamang ng ating dakilang Ama, kayo ay makakapagtupad nito. Dahil kinakailangan ng isang pananampalataya upang makilala ninyo ang inyong buong sarili. Kinakailangan nga ng isang tunay na pag-ibig para sa ating dakilang Ama upang sa gayon patuloy na magtuto, patuloy na matukso, patuloy na magdurusa dito sa sanglibutan upang sa gayon, o aking may niibig na mga kapatid, patuloy nga ninyong makilala ang inyong sarili, patuloy ninyong mabuksan ang inyong mga puso sa kagandahan na mayroon ng kanyang mga kaaralan. At kung ito'y nagawa ninyo, tunay nga na buhay sa inyo ang pag-ibig ng ating dakilang Ama. Tunay nga na ang bahagi ng Espiritu Santo na ibininhi sa inyo ay patuloy na nagbubunga. Kayo nga ay mapalad dahil kayo ay nabubuhay ngayon. Kayo nga ay mapalad dahil kayo naririto sa sanglibutan, naririto upang magsamba, at mapalad nga kayo na kayo ay natututo sa araw na ito. Dahil marami nga sa inyo ay nagtatanggi na sa ating dakilang Ama. Marami nga sa lahat at bawat isa dito sa sanglibutan ay tumanggi na sa Kanya. Subalit kahit sila ay mapalad, sapagkat o aking may niibig na mga kapatid, tanggihan mo nga siya. Tanggihan mo nga ang Kanyang pag-ibig sa lahat at bawat isa. Tanggihan mo nga na siya ay gumagawa ng mabuti. Hindi Kanya iiwan dahil sa Kanyang pag-ibig. At dahil nga dito, o aking may niibig na mga kapatid, tunay nga na ang Kanyang pag-ibig sa lahat at bawat isa. Ang Kanyang pag-ibig ito, o aking may niibig na mga kapatid, ay nagbibigay sa lahat at bawat isa ng buhay. Patunay nga ang inyong mga buhay sa Kanyang pagmamahal sa lahat at bawat isa. Kayo, o aking may niibig na mga kapatid, ay magiging saksi sa Kanyang kabanalan kung kayo ay nakilala nga na mayroong kabanalan sa inyong mga puso. Sa inyong pinakamalalim na bahagi, mayroong kabanalan na ninirahan sa inyo. At kung ito ay nakilala ninyo, at kung ito, o aking may niibig na mga kapatid, ay nahawakan ninyo sa inyong mga palad at hinayaan ninyong magbunga sa harapan ng inyong mga kapatid, sa harapan ng ating dakilang Ama, lahat ay madadamay. Dahil kung makita ng iba ang kabutihan na mayroon sa inyong mga puso, at kung sinasabi ninyo nga na ang kabutihan na ito ay galing sa ating dakilang Ama,
At ang kabutihan na ito ay nagbibigay sa inyo ng kapayapaan ay ang lahat ay sisikap upang sa gayon, maabot nga rin ang kabutihan na ito na mayroon sila sa kanilang puso. Ito ay ang pinakita ng isang Hesukristo sa lahat at bawat isa. Ito ay pinakita niyang halimbawa. Pinakita niya ang halimbawa ng bunga ng kabutihan, ng bunga ng pag-ibig sa lahat at bawat isa ng ating dakilang Panginoon. At dahil dito, kayo'y naririto upang magsamba. Dahil nga sa Kanya, o aking may iniibig na mga kapatid, kayo ay naging malilinis sa kasalanan. Ikinuha niya ang inyong kasalanan upang sa gayon kayo malinis. Oo, siya ay nagtukso, subalit nawala ba ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa? Oo, siya ay nahinatulan ng sanglibutan, subalit hindi nawala ang kanyang pananampalataya, hindi nawala ang kanyang pag-ibig sa dakilang Ama, dahil nga kinikilala niya ang kanyang layunin, alam niya ang kanyang kinakailangan gawin, at ito ay ginawa niya. Oo, siya nga ay nagduruso dahil sa kanyang kapwa. Subalit itinanggap niya ang sakit na ito nang bukas ang kanyang kamay, nang bukas ang kanyang puso. Dahil o aking may iniibig na mga kapatid, mahal niya ang ating dakilang Ama at mahal niya nga rin kayo, o aking may iniibig na mga kapatid. Kaya nga't alalahanin ninyo na sa lahat ng panahon, kahit anumang mangyari, kahit gaano kalalim kayo, sa inyong kadiliman, sa inyong kahinaan, ang pag-ibig ay ang mga maghahari sa lahat at bawat isa sa tuwina. Ito ay ang batas ng ating dakilang Panginoon, at dahil dito, ito ay masusunod. At sa muli, o aking may iniibig na mga kapatid, ang pag-ibig at ang kapayapaan at ang kaliwanagan ng ating dakilang Ama ay ang siyang iniiwan ko sa lahat at bawat isa. Ako ang inyong kapatid sa isang Panginoon, sa isang Diyos Ama. Apostol Pablo. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan paman. Mga iniibig kong mga kapatid, papaano ang pagkilala sa isang espiritu upang ang bawat isa ay hindi maligaw ng pananampalataya ayon sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, napapanahon ba sa bawat mag-aaral na kilalanin o uriin ang isang espiritu na sa kanya na gumagabay ayon sa paniniwala ng bawat isa? Ngunit, mayroong isang dakilang Panginoon na nagpatotoo sa pamagitan ng dakilang Ama na tinanggap ang kalahatian. Ito ang tularan ng bawat mag-aaral na kung paano ang pagsunod, na mayroong isang katalinuhan na nagmumula sa kaitaasan upang ang tukso, kung dumating, ay hindi siya umayon, kung hindi bagkus ang kalooban ng dakilang Ama ang kanyang sundin, maging anuman sa hirap at sa ginhawa, ay tunay nga na ang isang patotoo na bilang isang kasangkapan ay kanyang patutunayan sa harapan ng maraming kaluluwa sa pangalan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, bawat mag-aaral
ay mayroong karumihan, ngunit may kaangking katalinuhan sa kanyang puso. Alin ba ang talino o karunungan na kanyang naangkat o dinadala sa panahon na siya nasa libutan? Ang karunungan bang yan ay panlupa o ang karunungan pangkaitaasan? Mga iniibig ko mga kapatid, marami na ang gumanap ng tungkulin ayon sa kanyang sarili na sinasabi. Tumatanggap ng Espiritu, ngunit saan nandoon pagdating ng panahon? Ano nga ba ang tinuturo sa inyo? Sa pamamagitan na kayo ay bilang isang espiritista, ang pag-aaral ay sa Espiritu at hindi lamang natili na nakaupo at nakikinig at nagsasalita ng ayon sa kabanalan, kung hindi ang pag-aaral sa Espiritu, tanggapin mo ang mga aliw ng upang nang sa ganon, na tulad sa pinangako ng dakilang Panginoon, ay maganap sa bawat isa ang mga salita na mula sa kaitaasan. Sapagkat ito ang kailangan ng bawat isa at ng kapatiran ng upang nang sa ganon, ang paniniwala ay magiging isa, ang paggawa ay magiging isa, nang sa ganon, nagbubuklod-buklod, ayon sa gawaing kabanalan na mula sa kaitaasan, at hindi binubuo ng inyong mga sarili, nang sa ganon, kayo ay hindi magkawatak-watak, kung hindi habang lumalawan ang panahon, kayo ay dumadagdag, dumadami, at ang mga sumusunod sa bawat isa ay tunay ngang lalo nagsisiyaman sa biyaya ng dakilang Panginoon. Ano nga ang pinakilala ng dakilang Panginoon sa bawat isa? Kung hindi ang biyaya na mula sa dakilang Ama, na kanyang pinakita sa bawat isa at kanyang itinuro sa mga apostol at sa pang mga mag-aaral. Na ito ay nagpangalat din ng mga salita ng gamot ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Kaya't bawat isa na mag-aaral, kayo ay maging matalino sa inyong pag-aaral, sapagkat tunay nga, hindi nagpapabaya ang dakilang Ama. Tunay na iniibig kayo ng dakilang Ama. Kaya't ipakita nyo ang inyong pagkilala sa Kanya na mayroong katamisan din ng pag-ibig, nang upang nang sa ganon, na ang bawat hinahangad ng bawat isa ay makapiling sa kaitaasan. Ito ang inyong arukin habang kayo'y binibigyan ng pagkakataon dito sa sanglibutan na daigin ang anumang bahagi dito sa sanglibutan na tulad sana. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo, hindi ayon sa laman na karangyaan, kung hindi ayon sa buhay, sa kaitaasan, sapagkat ito ang nagpapatuloy sa bawat kaluluwa. O mga iniibig kong mga kapatid, kung mayroon man kayong narinig na pag-alinlangan sa mga pahayag ng batlaya at maging sa kasulatan sa banal na aklat, mag-aral kayong mabuti at ang inyong pag-aaral ay ituon nyo ayon sa turo ng dakilang guro na si Jesucristo. Nang sa ganon, kayo ay hindi maligaw
ng pagkaunawa kung hindi bagkus kayo ay lumalakad ng mayroong iisang layunin para sa dakilang Panginoon na mayroong kalinisan ng puso na hindi nag-aalinlangan kung hindi ang katamisan ng buhay na pinagkaloob sa inyo ay gampanan ninyo ng maluwag sa inyong puso. Sapagkat tunay nga, nalalaman nyo, mayroong pangako. Paano mo tatanggapin ang isang pangako o paano sa ibibigay ang isang pangako na kinakailangan mayroon din namang katuparan ayon sa iyong paggawa. O mga iniibig ko mga kapatid, isa lamang. Ang sa inyo'y nagkukulang sa maraming kaluluwa ang pagkilala ng tunay na banal na Espiritu. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Aking ngang mga inibig na mga mag-aaral. Sa panahon ng inyong mga espiritu ay nagtatanong, ang kaitasan nga'y nagbubuklat ng kanyang karunungan upang ibahagi ang kanilang kalabisan sa bawat isa. Karunungang makalangit upang ang inyong mga kalagaya'y makadama ng karapat-dapat na pangangatwiran sa inyong mga kalagayan. Karunungan ng Panginoon upang anumang kalagayan sa laman at ito ay nagdudulot ng kahinaan ay maitakwil na tanging kalakasan lamang ng dakilang Ama ang siyang maghari sa bawat isa. Mainam na kayo ay nagtatanong, sapagkat ito'y karapat-dapat. Kayo'y nag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito din ang magdudulot sa inyo ng kaatasan upang maging karapat-dapat ang inyong mga espiritu sa higit pang pag-aaral. Tulad ng araw na ito, na kung saan dinadakila ng sanglibutan ang pagbangon ng isang Kristo mula sa kamatayan, na tinatawag na pagkabuhay ng isang pananampalataya. Mula sa mahimbing na pagkakatulog muli, ang bawat isa ay nakakita ng kaliwanagan. Kayo aking mga iniibig, bilang mag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon, ang inyong abagang karunungan ay masasabing buhay at gumagawa sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat kung papaano ang Kristo'y bumayubay sa krus, nawalan ng buhay sa laman, ngunit ang kanyang espiritu ay nagniningning. Dala-dala ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon at nagsasabi ang lahat ay tugma sa kanyang pagkakaatas. At ito ang pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Ito rin ba
ang kabuluhan ng inyong pagkabuhay sa laman. Sapagkat maraming nagtatanong kung isang espiritu ay makakapili ng kanyang kalagayan. Marami hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagluha ay idinadaing ang kanilang kalagayan sa laman. Ngunit iilan ang nagpapasalamat sa dakilang Panginoon na binigyan ng pagkakataong mabuhay sa sanglibutang ito. Anuman ang kanilang kalagayan sapagkat naroroon ang pagtitiwala sa Ama. Nang lahat ng ito ay kaparaanan, makapagbayad utang at magpaunlad sa kanyang kalagayang espiritu. Tunay aking mga iniibig na ang pagpili ng tao o ng espiritu sa kanyang kalagayan ay hindi tulad kung papaano ninyo nakasanayan sa kalupaang ito. Na ang lahat ng bagay ay kailangang madama, makita, maramdaman ng tulad sa may laman, na iisa ang layunin, ang maging kasiya-siya sa kanyang puso bilang isang tao. Ngunit ang isang espiritu ay hindi ganoon, aking mga iniibig na mga kapatid. Kaakibat niya ang karunungan ng dakilang Panginoon. At ang karunungan ng Panginoon ay pag-ibig. Sa isang kalagayang namimili ang isang ako, laging naroroon ang paghahangat, ito bagay, magpapaunlad sa akin bilang isang kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang lahat ay isinilang ng pantay-pantay sa pagkaunawa. Ngunit sa pag-ikot ng panahon at sa bawat buhay na naging kalagayan ng bawat isa sa inyo, doon na nagkakaroon ng pagkakaiba. Sapagkat mayroong nagpatuloy sa kung ano ang layunin ng kanyang espiritu ay hindi nalihis sa pagkakatiwala sa kanya. Ngunit mayroon din naman at higit sa kanila ang nagbago ng pagkakilala. Bagamang kinikilala ang dakilang Panginoon bilang isang Diyos, ngunit sa kalayaang nadama sa kanyang sarili, inisip ng kanyang kabuuan, maaari siyang lumiko ng landasin sapagkat ang pagkakataon ay muling ipagkakaloob sa kanya. Ngunit kung ikaw ay matalinong mag-aral at sumusunod sa katwiran ng dakilang Panginoon, nalalaman mo na ang bawat pagkakataon ay dakila. At ang lahat ng bahagi na mayroon ng kalupaang ito ay hindi magiging karapat-dapat sapagkat ang lahat ay babalik sa alabok at ang matitira lamang ang karunungang iyong iniimpok sa iyong espiritu. Sapagkat kung ang tahanan ng Panginoon ay napakarami at ito ay nagbibigay ng karapatan sa bawat antas na maiimpok ng isang kalagayan, hindi mo nga baga hahangarin na pumaroon
kung saang karapat-dapat ang mga espiritong mga may karunungan na ay doon ay manirahan. Babalikan mo baga ang isang paaralan na kung saan ang turo ay para lamang sa mga paslit? Hindi mo baga hahangarin na makadama ng karunungang tulad sa mga banal, sapagkat ito ang magbibigay kaluwalhatian sa inyong mga espiritu. Kaya't doon pumapasok ang tinatawag na tibok ng kamatayan ay kasalanan. Sapagkat sa inyong kalagayan na nakasanayan ng gumawa ng hindi karapat-dapat, ang inyong mga matay nagkaroon na ng piring sa kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi na kayo makapamili ng mabuti sapagkat nariyan na sa inyong kabuuan ang tarak ng karumihan. At ito na ang nag-iisang karunungang inyong nalalaman. At hindi na ang karunungang sa inyo ay itinanim ng dakilang Ama. At ano ang namatay aking mga iniibig na mga kapatid? Ang pananampalataya sa dakilang Panginoon. Na sa inyong kasalanang paulit-ulit na wala ng pagkakataon ang kabutihan na maitindig sa inyong mga puso't kaluluwa. Ngunit sadyang ang Panginoon ay napakabuti. Na bagaman ang isang ako ay dumaranas ng ganitong kamatayan sa kanyang sarili, ang pagkakataon pa rin ay ipinagkakaloob sa bawat isa upang muling manindigan sa kanyang pananampalataya. Nabalikan ang kanyang unang pag-ibig, gaano man ang kanyang pagkahuli, ibabalik at ibabalik pa rin sa tamang landasin. Kaya't kung ang isang espiritu ay muling nabuhayan ng kaluwalhatian ng dakilang Panginoon, sadyang ang pagpili ay iisa lamang. Pagpili na ang kanyang buhay ay maging kaparaanan upang kanyang magalawan ang naisin ng dakilang Ama. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at nawayang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y maghari ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Miguel Arcangel. Paalam.